Alam nyo, kasi kayo mga DDS, magbigay kasi kayo ng lehitimong ebidensya. Lehitimong ebidensya, hindi yung chismis lang ni Orly Gutesa. Regarding this topic about former Speaker Martin Romualdez, alam ko na ho ito, Biyernes pa. Naalala nyo mga kababayan, nung in-announce nung Biyernes, November 21, na inirekomenda ng DPWH at ng ICI na makasuhan si former Speaker Martin Romualdez ng plunder. Oo. Mga kababayan, alam ko na ho ito nung Biyernes pa. Itong balita ngayon. Pero ako ay tawag dito. Nung panahon na 'yon, nag-exercise ako ng restraint o nagpigil ako mga kababayan kasi mas gusto ko sana na nasa ICI mismo manggaling. Oo. Pero mga kababayan, alam ko na ho ito dahil nakita ko na po yung dokumento ng ICI nung Biyernes pa. Opo. Naghihintay lang po ako mga kababayan na sa kanila manggaling. Oo. Tahimik lang ako kasi may mga bagay kasi na ipinagpapaubaya na lang natin sa mga sa mga nakatataas. Oo. Hamak na vlogger lang naman tayo mga kababayan. Hamak na political observer lang naman tayo, di ba? So wala tayong say sa mga ganyan. Pero Biyernes pa po alam ko na. Oo. Tinawagan ako nung isang isa sa mga puting sources natin. Sabi niya, Coach, may balita ako sa'yo. Sabi ko, sige, anong balita mo? Ito na nga yung sa plunder, sabi ko, anong basis? Sabi, tawag dito. Yun nga, yung kay Gutesa, yung testimonya nga ni Orly Gutesa. Sabi ko, labo pa sa sabaw ng pusit yan. Malabo yan. Hindi ubra yan. Oo, sabi ko. Sabi niya, sige coach, may papadala ako sa'yo ha. Kaya nakita ko na yung recommendation. Biyernes pa lang alam ko na. Pero hindi ako nagsasalita. Oo. Oo, ganun lang yun. Oo. So, parang okay, sige. Antayin na lang natin. Antayin na lang natin yung announcement. Baka mag-announce naman, sabi ko. Yun na nga, ito. Yun, in-announce na nga kanina, mga kababayan. Ano yung announcement kanina ng ICI? ICI, no conclusion of guilt versus Romualdez. Ayun. Akala ko ba Secretary Vince Dizon may koneksyon yung relasyon ni Martin Romualdez at ni Saldico para pakasuhan nyo siya ng plunder. Minsan napapaisip talaga ako dito kay Vince Dizon. Minsan talaga Oo. Minsan talaga nagpapaisip ako dito kay Vince Dizon, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Sa kanya kasi nanggaling. Siya kasi yung nagsabi, si Vince Dizon. Ayan. DPWH Secretary Vince Dizon appeared before the Office of the Ombudsman with ICI Chairman Andres Reyes and ICI Commissioner Rogelio Singson to recommend the possible complaints against Romualdez and co. regarding their involvement in the anomalous flood control. Ito na nga, sabi ni Dizon, recommended action is plunder, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, etc. etc. Tapos, ang ebidensya daw nila ay, ayan. Yan. Gutesa ang earlier alleged that he personally delivered suitcases of money to the residences of Co and Romualdez. Sabi. Ang fact, simple lang. Si Speaker Martin Romualdez, siya ang main speaker. Wala namang main speaker. Kapag speaker ka, you are the speaker. From 2022 to 2025, si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. Well, napili is it's a very loose term, no, yung napili. Elected. Pag elected kasi mga babayan, pinili ka ng iyong mga colleagues. So, siya yung elected appropriations chairman. Sinasabi ng referral na ito ay dun sa relationship na iyon nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Okay?
So, mga kababayan, ngayon, ito ngayon ang sabi ng ICI, which is kontra ho ito, mga kababayan, sa statement ni Vince Tison. Sabi po ng ICI, no conclusion of guilt versus Romualdez. Ito ho yung sa ICI document, mga kababayan. Yung kanilang referral, November 21, sabi sa inyo eh. Nakita ko na kasi to. Nakita ko na kasi to, guys. Oo. Ayan ha. Galing sa ICI yan. Sa Department of Energy pala sila naka-base, no? But anyway. So, ayan. Nandiyan lahat ha. Ayan. Okay, game. Tingnan natin yung second page. Nasa second page yun, guys eh. Yarn. Sabi. This referral is issued, without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of the former Speaker Romualdez. Ayun. Oo. ICI, ito sabi ng ICI, kaya nga weird na naglabas si DPWH ng ganitong dokumento. May material facts pa siya. DPWH to. Yung referral ng DPWH ay iba sa referral ng ICI, mga kababayan. That's so weird. That's so weird. It's very weird, mga kababayan. Tignan nyo, mga kababayan, yung mga finorward ng ICI sa ombudsman, very factual, evidence-based. Affidavit ni Congressman Martin Romualdez. Transcript ng stenographic notes. Ibig sabihin, di ba kapag ini-interpolate ka, meron sa tabi yung nagtatype na gano'n, stenographer, yan. Yun, yung transcript ng stenographer. Play-by-play yan, guys. Lahat ng sabihin mo, nakasulat doon sa stenographer. Oo, tindi yan, men. Oo, walang walang joke-joke dyan. So, ibig sabihin, as the conversation is happening, documented. Transcript. Video and audio recording of the ICI fact-finding inquiry on October 14. Order of the Executive Judge of Manila, dated October 24, 2025, finding that the affidavit of one Orly Regala Gutesa was falsified. Tignan nyo. Kaya walang mga kababayan, kaya walang conclusion of guilt or liability. Bakit? Kasi the only evidence na nailabas tungkol sa na nag-i-implicate kay former Speaker Martin Romualdez sa krimen ng plunder, malversation, graft and corruption, etc., etc., ay nandirito lamang kay Orly Gutesa. That's it. Yan lang. Mga kababayan, at yung testimonya na yun, mga kababayan, nagkaroon pa ng findings na pineke ang notaryo. Ayan na yun eh. Kaya ang conclusion, without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. So ngayon, mga kababayan, anong ginawa ng tawag dito? Ng ICI? Sabi nila, well, wala namang ibang ebidensya, so baka yung ombudsman, kapag siya nag-imbestiga, baka merong makuha. So, ang sabi ng ICI, as the constitutionally designated disciplinary authority over public officials, the Office of the Ombudsman is better equipped to determine whether the circumstances thus far disclosed warrant administrative or criminal accountability under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, the Code of Conduct and Ethical Standards, and other applicable laws. So, sinasabi po ng ICI, sa parte namin, wala kaming nakita na corruption. Wala kaming nakita ganun sa side namin. Pero baka yung ombudsman, kapag siya nag-imbestiga, merong makita. Yun ang sinasabi ngayon ng ICI. Okay. Is it a valid argument? Well, it's valid in as far as yung sinasabi ng ICI na the ombudsman is the constitutionally mandated
to investigate corruption in government. Ang problema lang mga kababayan kasi mag-a-apply din dito yung sinasabi ng Constitution na ang ombudsman ay pwede lamang mag-imbestiga at hindi siya pwedeng hindi siya disciplinary, wala siyang disciplinary authority over impeachable officials, members of Congress, and the judiciary. And the Speaker of the House is a member of Congress. Kaya nga 'di ba nagka-problema doon sa kay yung kay Joel Villanueva na yung desisyon ng ombudsman ay hindi na implement. It's practically the same thing. Pwede lang mag-imbestiga, but they cannot impose discipline or any disciplinary penalties dito sa mga miyembro ng Kongreso. So, baka ganun lang ang gagawin. So, magpapatuloy lang ng investigasyon, check nila kung merong liability si former Speaker Martin Romualdez and naka-referral na lang to the DOJ or the Office of the Solicitor General for the appropriate actions. Kung merong finding. And actually, hindi na sa Solgen, sa DOJ lang. Pwede rin gamitin yung resulta ng investigasyon to file for an ethics complaint. Pwede rin yan. So, it will really depend. Pero kay Zaldico, mga kababayan, kay Zaldico, may jurisdiction ng ombudsman. Bakit? Kasi, hindi na siya member ng Congress. Resigned na siya. So, may kapangyarihan ngayon ng ombudsman to impose discipline. Pero wala, wait. Public officials lang yan eh. To file cases lang pala. Kay Zaldico. So, yun lang. So may kapangyarihan pa rin ang tawag dito, ang ombudsman kay Zaldico. Which mga kababayan, ang nakakatawa ngayon, parang nanahimik biglaan dito. Baka busy pa silang umiyak. Or baka busy pa sila maghanap ng counter. Malamang ang sinasabi ngayon ng mga DDS yan, syempre, ICI yan, natural, etc. Alam nyo, kasi kayo mga DDS, magbigay kasi kayo ng lehitimong ebidensya. Lehitimong ebidensya, hindi yung chismis lang ni Orly Gutesa.